my first ever vlog. So welcome to my channel. Guys, I decided to create this video because after posting my skincare routine on IG, a lot of people ask me what's the secret behind the glow and how did I get rid of acne and what is the solution for pimple marks, deep scars. Yon. So, I posted some of the facial wash that I'm using. Pero yung pinaka-bida talaga dun sa post ko is yung sa mga hindi po nakakaalam, matagal na po akong nagsasuffer sa acne. Siguro 6 to 7 years na. And, syempre, after ng mga lumabas ng mga pimples mo, mag-leave talaga siya ng marks. And, malala pa nun is kung deep scars talaga siya. Kasi na-try ko dating mag-facial and yun yung naging problema ko nun. So, ni-stop ko na siya at naghanap na lang ako ng solution kung paano magda-dry yung mga pimples ko. Paano siya mawawala talaga, totally. So, yun naman, isi-share ko yun sa, siguro sa ibang videos na lang kasi para focus tayo ngayon dun sa derma roller. So guys, advice lang, kung magda-derma roll kayo, siguro pwede nyo siyang gawin sa bawa Friday night, kung wala naman kayong pasok ng Saturday and Sunday, para mabigyan nyo ng time na mag-heal yung scars sa mukha nyo. Kasi syempre magkikreate yun ng mga holes, maliliit na holes. Imagine, lalabas kayo or mag-makeup kayo, tapos may mga butas yung mukha nyo. It's a no-no. Kasi baka ma-infect lang yung mukha nyo at baka maging cause pa lalo siya ng pagkakaroon nyo ng pimples. So, iwasan na lang natin yun. Dun sa, kapag na-purchase kayo ng Derma Roller, sa Derma Roller Philippines ko siya nabili sa Lazada, meron na siyang kasamang manual. Makikita nyo doon kung ano yung mga do's and don'ts din, and then yung about sa needle naman na gagamitin, depende siya sa case ng mukha mo. So, meron ako nitong 0.50. Maliit lang yun. Maliliit lang yung needle. So, 0.50mm siya. And then, ito naman, yung gagamitin ko ngayon is 1mm. Ginagamit ko siya every 7 days since, minsan kasi wala naman akong lakad ng weekend. So, dun ko siya ginagawa. And after that, papahil ko lang siya overnight. And in the morning, hihilamos na din ako, pero dapat gentle cleansers lang yung gagamitin natin. So, since gentle cleanser naman yung mga ginagamit ko, so okay naman siya. And then, after that, nagsiserum pa rin ako. Para the whole day, nakaserum ako. And then at night, mag-wash ulit ako ng face, and then serum ulit. The following day, ganun lang din. And kapag Monday na, don't forget na mag-sunscreen kayo every day. Kailangan na talaga natin ng sunscreen. And, yun. Ako kasi binibigyan ko ng 3 days bago ulit ako mag-makeup. So, Monday, kahit wala muna akong makeup, pero hindi na ako mag-serum nun sa umaga. Sa gabi na lang siya gagamitin. So, yun, mga Tuesday, nagsistart na ulit ako na mag-makeup. And, na-observe ko na nag-exfoliate yung mukha natin. So, after mag-derma roll, makikita mo na parang may mga puti-puti na ganyan. Pero okay lang siya kasi parang yung skin mo nagre-renew siya. Ibig sabihin na aalis yung mga dead skin sa mukha mo at napapalitan siya ng bago. Yun yung nagiging reason kung bakit nawawala yung mga scars sa mukha mo. Yan. So, ayan, let's start na. Ito lang naman yung gagamitin natin kapag magro-roll tayo. This is the Derma Roller, and ito naman yung Vitamin C Serum. Yung size ng roller na gagamitin ko ngayon is 1mm. Papakita ko sa inyo kung gaano kahaba yung 1mm na needle. So, yan siya. Nakita niya. Yan siya. So, kailangan dapat malinis yung roller natin kapag gagamitin natin siya. Kasi, para maiwasan din natin na ma-infect yung mukha natin. So, kailangan talaga natin ng alcohol. 2 to 3 minutes lang natin siyang ibababad, and then after that, papadry lang natin siya, and then pwede natin siyang gamitin. So guys, yan, ready na po ako mag-derma roll. Nakapaghilamos na ako. So yan, dapat tandaan natin na pag mag-roll tayo, dapat ensure natin na malinis yung mukha natin, walang makeup, walang kahit ano. Ito yung skin ko ngayon.
Well, compare naman dun sa dati kasi sobrang itim na nung acne scars ko. So, ngayon talaga nakita ko naman na may improvement kahit papaano, 'di ba? Pero syempre consistency lang talaga sa paggamit. So, yan. Bago ako mag-start, gumagamit muna ako ng serum. Ito naman yung serum from Dermaroller Philippines. So, maglalagay lang tayo ng konti. Ayan, so, yung mostly na mga katanungan sa akin is, masakit daw ba yung pag-dermarol? Well, since microneedle yon, oo, masakit siya. Alam mo yung sakit na parang kinurot ka ng nanay mo sa singit dahil hindi ka pa naghuhugas ng pinggan. At dahil na-survive mo yon, masa-survive mo din to. Char, pero, ayan, sakto lang naman, tolerable naman yung pain. So, kayang-kaya nyo naman to. Yung gagamitin kong needle ngayon is 1 mm. Yan. So, kapag mag-roll tayo, para mag-create tayo ng asterisk na strokes. So, una doon is yung taas, baba, ganyan. And then, pangalawa, side. Pangatlo naman yung diagonal, magkabilaan, ganyan. So, kung ilang beses nyo siyang gagawin, yung pag-roll, ako ginagawa ko mga 6 to 10 na times. Tapos, depende rin yun eh. Minsan kasi mafe-feel mo rin na masakit na. So, pag masakit na, tama na. 'Di ba? Kasi, wag naman nating sobrang palalain na to the point na dudugo na siya. Wag nating hayaang mangyari yun. Yan. So, dapat medyo yung pag-press natin dun sa skin natin, wag sobra. Dapat yung sakto lang na may konting pressure lang na nafe-feel nyo yung needle na tumutusok sa skin nyo, pero wag sobra. Yan. So, yan. Start tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At dito sa part na to. 1, 2. So, paulit-ulit lang to guys. Ganun lang yung strokes na gagawin natin. So, kung mapapansin nyo, namumula na siya yung part na to. Pero ito, wala. So, ganun siya. Magre-red talaga siya. At kung magro-roll kayo, kung saan papunta yung strokes nyo, kung pataas, baba, taas, baba lang. Hindi pwedeng taas, tapos bigla kayong gumanon. So, dapat taas, baba, ganun lang dapat siya. So, yun. Kaya siya nagre-red kasi nag-create siya ng tiny punctures sa skin natin which triggers skin repair. And yun naman yung nagiging cause kung bakit nagpo-produce ng new collagen. So, yung collagen naman, siya naman yung tumutulong, connective tissue siya na tumutulong na sa firmness, elasticity, and sa suppleness ng skin natin. So, kung napapansin nyo, dati marami akong mga uka sa mukha. Ngayon, medyo nag-heal na siya kasi parang nagkakalaman na siya. So, yun din naman yung use nitong dermaroller natin. Tapos na ako mag-roll. Iniwasan ko lang yung areas na medyo may active acne ako kasi bawal siyang i-roll doon sa part na yun. Kasi imagine kung i-roll mo siya sa part na yun, parang lalo pa siyang magkasugat. Baka lalong lumaki yung pimples nyo. Yan. So, after that, ang ginagawa ko is maglalagay na ulit ako ng serum. So, same serum pa din from Dermaroller Philippines. This time, mas madami yung nilalagay kong serum.
Kasi ito, mas effective siya kapag maglagay kayo ng serum. So, after ilang days na to, nagkakaroon siya ng parang, nagpipil siya. Yan. Pero after naman magpil, ang ginagawa ko, nagsascrub ako, nag-exfoliate ako para maalis yung mga dead skin na yon. So yan guys, ganito siya kapula after mag-roll. Kaya kailangan talaga nating iwasan na maarawan. So kung lalabas man tayo, huwag natin kakalimutan mag-sunscreen. And every day, kailangan natin mag-sunscreen. Inom lang maraming tubig, mag-relax muna at hayaan mo na mag-heal yung ating mukha. So yan, kung gusto niyo pang mapanood iba kong videos, my next video will be about the products that I use to get rid of my acne. Yan, you can subscribe to my channel and mag-discuss tayo doon. So guys, thank you for watching my video. Hope this helps. Don't forget to subscribe. Bye!